Hi guys! Welcome back! So, meron po ulit tayong pag-uusapan ngayon na isang utangan online application. So, i-check natin guys kung makakatulong ba siya sa atin. Panoorin nyo muna itong video na to bago nyo i-download guys para hindi na kayo mag-enter ng mga credentials nyo. Yung sinasabi ko dito guys ay si TiniSafe Fast Loan. So, pero bakit ganito? Parang kagaya siya ni Mr. Cash. So, kung tingnan niyo yung pagkakaiba nila ay parang ginaya nga nila. Yung offer niya dito ay 500,000. Halos half million yung offer niya. So, titignan natin guys kung gaano katotoo yung sinasabi nilang 500,000. So, assuming guys na nakapag-fill up na kayo ng details nyo, yung mga basic information nyo or yung mga personal information, ay mapupunta na tayo dito sa offer nila na 500,000. Pero, hindi yun 500,000 guys. 50,000 lang yung ipapaload nila sa'yo. Pipiliin nyo lang daw kung magkano yung iloloan nyo at yung duration, kung gaano natin kayang bayaran. After nyan ay magpapa-input na siya ng, kung nakapili na kayo ng amount nyo at saka yung loan duration ay magpapa-fill up na siya ng payout method kung saan nila ihuhulog yung pera na ilo-loan natin. So, pwedeng bangko or pwedeng e-wallet. Ngayon, kapag nasubmit na natin yan guys, ay ipapakita na dito yung loan details natin. Isa ito sa mga pinaka-importante na dapat natin i-check kapag tayo ay nangungutang. So, dahil nakapag-fill up na ako guys at yung sa nakapag-submit na ako, ito na yung ipapaloan nila sa akin. Loan amount ko ay 50,000 at 36 months daw. Interest daw niya ay 7,500 lang. So, kung titignan mo ay parang ang baba naman ng interest ng 50,000 sa 36 months. At ang monthly repayment mo ay 1,597 lang. Monthly repayment yun guys ha. Yun yung sinasabi nila dito sa app nila. Pero i-check natin kung totoo nga ito guys. Ito na nga yung nilalaman ng agreement guys. Kasi bago ka makapag-proceed ay magsasign agreement ka muna. So dito tayo sa number 2. Ang sabi dito, ay lahat ng processing fee at mga other charges ay ibabawas na sa loan natin bago nila ihulog sa bank account natin or sa e-wallet na binigay natin. So, dito naman sa number 4, yung mga partner banks daw nila ay nagre-verify yung mga credit check natin, then maniningil pa ulit sila ng additional charges. So, diba ang dami-daming charge naman yan, diba? Prior pa lang yan. Prior pa lang na ihulog yung pera, marami na silang china-charge sa'yo. At ang pinaka-worst guys ay itong magta-top up ka daw ng 2,500 para sa withdrawal key. Para daw ma-activate yung withdrawal key mo. Kaya dito pa lang guys ay big no-no na para sa akin. Kung nakikita nyo ay bakit ka magta-top up? Kailangan mo ng pera, 'di ba? So, kung para sa akin ay parang scammer itong si TiniSafe Fast Cash Loan guys. Kasi tingnan nyo nga naman, 'di ba? Eto guys mismong SEC na yung nagpapaalala sa atin na mag-ingat sa advance fee scam. Ito ay ang paghingi ng paunang bayad bago maaprubahan ang inuutang. So, sabi is bawal daw yon. So, ito na si TiniSafe. Ito na yung example niya na bakit nila ang dami-dami nilang i-charge sa'yo prior sa loan mo. Tsaka bakit ka magbabayad ng 2,500? So, ito na yun. Siya na nga yung example ni SEC na bawal yun, scammer. Kung ako sa inyo guys, huwag nyo nang i-download. Sinasabi ko sa inyo, masisira ang buhay nyo. Charot. Pero sa totoo lang guys, para iwas stress din tayo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe para ma-update kayo sa mga bago ko pang mga uploads na kagaya nito. Bye!